Daddy, Mommy, Tia. Subscribe the channel. Papunta kami sa Station 2. Marami tayong isda. Sarap maligo. Sarap. Punta kaming Lagoon. Sa Station 2. Birds of the island. Ganda no, sarap po, ang linaw. Oo, ang linaw. Sarap. Alam mo yung mga ganyang bata, bihira yung magkasakit. Sila. Sila pa yung mga matitibay. Tabo pa gali siya, oh. Sila yung matitibay. Hello, baby. Great and great. And magpa-picture tayo sa Great. To the Great Santa Cruz Island Lagoon. And ang island nga po pala natin nasa total area of more than Wait lang kuya. Ulitin mo yung welcome. Okay, so once again, welcome to the Great Santa Cruz Island Lagoon. Santa Cruz Island has a total area of more than 280 hectares, and out of that, nasa 182 hectares po yung area ng ating lagoon. So, medyo malawak siya kung isipin natin, kaya hindi talaga natin susuyurin yung kasulok-sulukan ng lagoon. Meron lang tayong specific route natin ipapalo para sa ating lagoon tour experience. Ayan, so kung mapapansin nyo po, napakalinaw ng dagat kahit malalim siya. Ilang feet kuya yan? Hindi naman sobrang like lampas tao, mga hanggang legs. Okay. Ayan, so anyway, high tide po tayo ngayon, kaya malalim po ang dagat. Pero kung napapansin niyo po, yung current is palabas na po siya. That means na maglo-low tide na din maya-maya. Okay. Hanggang anong oras kuya yung low tide? Hanggang hapon yun, ma'am. Kasama yun dun sa pagtawid namin sa town? Same lang po. Same lang. Maganda, low tide na mamaya. Dito nga pala sa loob ng lagoon, kaya ganyang kalinaw yung ating dagat ay dahil po yan sa mga seagrasses. So yung mga damo-damo po na nakikita nyo sa baba, sila po yung mga naglilinis or nag-filter out ng mga dirt and pollutant sa dagat. Kaya po ganyang kalinaw yung dagat. And also, alam nyo ba that seagrasses are also called as the lungs of the sea? Dahil sa kada square meter po ng seagrass, nagpo-produce po sila ng 10 liters of oxygen per day. So imagine na lang natin kung gaano kalawak yung ating lagoon and kung gaano ka-abundant sa oxygen yung dagat natin. Kaya garantisado po talaga na yung mga nahuhuling mga lamang dagat dito ay fresh po talaga. Like mga fishes, crabs, shrimp, and kung ano-ano pa. Ayan. So of course, kapag nasa loob tayo ng lagoon, hindi lang naman yung mga seagrasses sinoproduce ng oxygen. So nandito rin yung mga kakahuyan natin. So lahat po ng mga puno na nakikita natin around us are all mangroves. Specifically, bakawan. Bakawan yung pinakamadami. And among bakawan species, yung pinaka-dominant naman po is yung tinatawag na bakawan lalaki and bakawan babae. So maya-maya, pag-uusapan natin yung dalawang klase ng bakawan. So far, wala pa tayong representative from the LGBT community na bakawan. Wala pa daw. Pero pag baka daw pag meron naman tatawagin siyang baklawan if ever. So anyway, lahat na pala ng mga bakawan natin dito are all naturally grown. So hindi po namin ito itinanim, kung saan lang po sila nagpadami and nagpaganda ng place nila. So kaya kung mapapansin nyo, wala silang specific pattern, nakascatter po sila. Kuya, wala man tayong quiz mamaya. Actually meron po ma'am. Recitation. Okay, so magsasabay tayo dito for us to talk more on the difference between bakawan lalaki and babae. So ito po yung bakawan babae, ito naman po na side yung bakawan lalaki. Bumubunga pala siya kuya, no? Yes po. And yung ito yung mga differences ng bakawan babae sa bakawan lalaki. So ang leaves ng bakawan babae, kung mapapansin nyo, mas rounded siya compared sa leaves ng bakawan lalaki na patulis. Tapos when it comes to its flowers, ganito po yung mga flowers ng bakawan babae. Ayan siya. Ganito naman yung kanyang mga flower buds. So marami siya sa isang stalk. Sa bakawan lalaki naman, merong isa or dalawa lang. Ganito yung kanyang flower buds.
Now, once pollinated na yung mga flowers nila, yun na yung nagiging pinakabunga ng ating bakawan. So, yun na yung tinatawag na propagule. So, yung propagule, sila yung ginagamit sa mga tree planting activities. Sila din yung paraan ng pagre-reproduce ng mga bakawan. So, ayun. Meron dun sa ano. Kamukha siya ng ano, no? Langka, no? Puno ng langka. Ah, ganyan na pala. So ito, ano pa lang to, yang pa lang to, ayan to. So, pag nag-mature yan, mas haba pa po yan, mas titigas pa yung kanyang pinaka-body. Now, itong propagule natin, meron siyang dalawang parts, yung crown at saka yung body niya. Now, every time nagmamature yung ating propagule, yung body po is kusa po siyang natatanggal, humihiwalay sa kanyang crown. So, kung mapapansin nyo, ito siya is patulis yung kanyang dulo. So, once nahulog yan sa, let's say, during low tide, once tumusok siya sa mga soft areas like sandy or mud areas, doon na siya tumutubo into new plants. So, kumbaga, ganun lang kanilang mode of reproduction. Si bakawan babae nagpo-produce ng sarili niyang propagule, si bakawan lalaki ganun din. And since their mode of reproduction is kusa lang po sila nahulog, most likely bakawan babae would grow among bakawan babae. So, only si bakawan lalaki ganun din. However, dito po meron tayong dalawang puno na magkasama, na parang magkayakap. So, yung nangyari po kasi, when their propagule fell, that was during high tide. So, katulad nito, malalim yung dagat. So, instead na tumusok siya sa mga soft areas, may embed at tumubo, naging floaters po sila ng ilang araw. Then, comes low tide, dito na po sila naabutan ng low tide parehas. Ika nga, baka dito talaga sila itinadhana para mag-grow together. Ayan. Para daw patunayan na may forever. Ayan. Sila ang tadhana. So, ito yung tinatawag na bakawang may forever. Kasi of all the bakawans that we have here, yan lang po talaga yung pinaka-isolated na magkasama. Kasi let's say on that area, bakawan lalaki po yan lahat. Doon naman bakawan babae lahat. So, yan lang po talaga yung parang naka-isolate na silang dalawa. Silang dalawa lang. Yes. And anyway, yung mga bakawan niya pala malaki po or marami po siyang benefits sa mga taga-community. Number one, they serve as natural defense against mga tidal forces, natural calamities. Kumaga, safe ang community dahil sa kanila. They also hold the island together. And one more thing, they produce food for the community. So, sa katunayan, in a lifetime, 1 hectare of bakawan can produce 1 ton of fishery products. So, when we say fishery products, nandiyan yung mga isda, crab, shrimps, sea urchin, sea cucumber, and kung ano-ano pang mga lamang dagat. Andiyan ba kuya sa museum, yung bakawan na yan, yung tree? Alin po, ma'am? Yung bakawan tree nasa museum? Parang wala akong nakita din, ma'am. Sayang. Opo, yung nasa museum lang sana, is yung kuya. mga iba-ibang mga sponges, mga starfishes. Tapos naka-floating na ganito. So anyway, ang next nga po Pawag pala doon, na lagay ko lang pag-uusapan sa ano. natin is starfish. May stand ako dito na jellyfish pangalay pala, na ako. Jellyfish. Jellyfish ang nakakita next. na po ba tayo ng jellyfish in the past? Sa picture lang, Sa after Mall of picture. Asia. Ay, si ma'am. Meron doon? Oo. Ang social nung kay ma'am, sa MOA, nagmumol ang jellyfish. Okay. So, Meron doon? so hindi pa nakahawak ng jellyfish. So, patay diba, na. yung instant na Patay naging na. reaction ng tao when we talk about jellyfish, it's something that's jelly-like na may sting, di ba? So, bakit yan naman hahawakan? Pero in reality po, 5 to 7 species ang nag-exist na non-stinging jellyfish around the world. And isa na po yung meron kami dito. So, as part of the Lagoon Tour experience, lahat po tayo hahawak ngayon ng jellyfish. Yay! Jellyfish. Wow, linaw. Linaw ng tubig, oh. Patay ng El Nido talaga. At small lagoon. Pero ikaw ang makayak doon. Doon. Sa El Nido. Pero yung boat nila maganda na. Pero mas malalim dito. Parang 50 Iyo? feet deep. Oo. Nag-El Yung Nido mga na kami jellyfishes nila. natin. Sino yung Len? Alam ko. Lem. Si Lem. Kala ko Lem. Kala ko si Ruby din. Ay, hindi na ako Jack, nagkita. masinigang kita. Pag napa Manila ako, nag-ano kami nun staycation. Yun, sarap. No, ang fresh Dito po, pagkatabi yan mo na yung pala jellyfish. Yes po yun, nasa baba. Tingin pa tayo sa baba. Kaya pala Kung nagtataka nakikita niyo ako po na parang color may brown, mushroom. Yan na po yung ating mga jellyfish. Jellyfish na pala So to. tawag po namin dito is upside down non-stinging jellyfish. So the reason for its name, kung mapapansin nyo po, unlike any other jellyfishes na nagsiswim around, yung natural state po ng ating jellyfish dito is naka-upside down lang po siya habang nakasettle po sa baba. So hindi po siya lumalangoy-langoy.
Pero sobrang baba po na hindi siya nararamdaman ng tao. Unless mababa yung melanin level mo, then that's the time na meron kang mararamdaman konting kati. Pero it only takes mga few minutes naman, nawawala din po siya. Para mapicturan tayo. Kuya, picturan mo ako. Papunta kami ng Binta. Ang Binta dito ay yung plug na, kuya. Sunod makatato kami ng Moana. Meron ditong tato? Wala. May nag-aayos ang buhok dito, kuya? Wala po. Nasa bangka kami na walang cutting. Mabutit na lang itong kasama ko galaw ng galaw kasi ako naka-freeze lang. Ang ganda, para tayo nasa El Nido. Nasa El Nido, Nasa El Nido na Zamboanga. kami. Mini Lagoon. Mini Lagoon ng Zamboanga. And then next is the Wow! large lagoon. Ganda oh, pero hulog ng cellphone. Wow, so pretty. Ganda, tinan mo nga, regret ko to kung di ako nagsama. O, kaya nga kasabi sa'yo sumama kayo. Akala ko kasi, Mag-shoot ka na lang. mamasyal lang pala. Dami mong damit. Dito kami sa Lagoon ng Zamboanga. Anong tawag dito, kuya? Lagoon mismo? Apo, Santa Cruz Island Lagoon. Ah, Santa Cruz. Santa Cruz Island Lagoon. Masarap rin manirahan dun, no? Oo, relax na relax. Kasi lang nasa vacation. Hindi, ano lang, vacation na bahay lang. Pero yung, magninira ka, mabuang ka na. Ay, mabubuang-buang. Puro dagat talaga makita mo. Hello guys, I'm with Joanne. I'm My with friend my since noisy friend. college. Grabe na And I love her. Yeah. Thank you. Si mama ko ba? So once again, good morning everyone. So dapat habang hawak po natin yung mga jellyfish natin or yung jellyfish, we'll have to make sure that they are fully submerged sa dagat. So we should avoid lifting them up to surface kasi nawawalan po sila ng oxygen na suffocate eventually na mamatay. Now if we'd like to see the other side, wag lang po natin siyang basta nalang balibagin na para tayo nagluluto ng pancake or whatever. Bitawan lang po natin siya, gently grab it from the top, turn it upside down. So ganun na po. Ito na po yung kanyang pinaka bell-shaped flatted head. So, one last reminder nga po pala, if you applied something like sunscreen, ugasan na po natin muna yung mga kamay natin na may sunscreen para hindi po makontaminate yung ating jellyfish. Paano mo kuya yan nakuha? Nakalutang talaga siya? Iniscope. Ah, hindi ko nakita yung pag-isip. Ay, ako yun. Paano yung love ka magic na siya? So, tutulungan po tayo ng mga paddlers natin para makahawak po tayo. Ayaw humawak. So, ma'am, pwede po kayong umupo katulad ng umupo ko po para Akin na. Teka lang. hawakan niyo po na maayos. Muna natin. Ako kung maghawak. Hindi pala natuto. Kuya, baba ko lang. Balance. Akin na yung bag niya. Ay, cellphone ko. Akin na. The multi-diverse Binta. culture of Zamboanga City. So, bababa Station po tayo 3. dito sa area na to para makapag-picture po kayo. Oh, May mababa. mababasa tayo. So, yung mga Pwedeng bata, maligo dyan kahit pala. iwan na lang po sana. Ma'am, Pwedeng maligo. pwede po kayo magtampi sa dito, ma'am. Ay, kaso yung bag ko. Huwag lang po dun sa may mga seagrass. Maba, ano ka pa naman? Patrima. Oo nga, kasi hindi ko naman tanggal So, yung bag ma'am, ilagay na lang po.